contractors na minention ng current administration ni President Marcos, may dalawa doon na naimbestigahan po ng PACC because hindi lang po flood control projects, kundi mga seawall. Nagkalat ang seawall na projects na hawak nitong dalawang contractors na ito. Pati yung mga school buildings, no? Ang matakin niyo po ang Bicol, hindi ba typhoon prone yan? Noong bago itong mga ano na to, lahat po ng mga school buildings dyan, one floor lang. Di ba? Kasi nga, dili pa rin yung bubong. Dito ho, under PACC, meron pong nagsumbong personally sa akin. Bakit? Kasi 5-story building ang itinayo sa isang typhoon-prone province at wala pang isang taon, bumagsak yung bubong doon sa 5th floor. Sabi ng magulang, kung buti na lang wala doon yung anak namin. And, bukod doon, hindi magamit yung building. Alam niyo kung bakit? 5-story building, ilang daang milyon ginastos doon. Hindi magamit yung building kasi hindi siya compliant with fire safety standards. Papaano na-pass yung plano nang hindi nagko-comply sa fire safety standards? Therefore, nung inimbestigahan namin, bagsak yung bubong, 2 floors lang ang nagagamit at ginagamit lang siya kapag may bagyo. Hindi doon ginagamit ng mga estudyante. That was how rampant and malakas ang loob ng mga taong yun sa probinsyang yon kasi meron daw silang nasusumbungan. Nasaan yung aming investigasyon? Ano ang hinatnan nun? Nandun na po ngayon sa ODESLA, sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President. Pero sa panahon pa lang po ni PRRD, na-investigahan na po yung mga flood control projects na yan at mga seawall at mga kalsada. Thank you, Attorney. Ay, o nga pala. And ang PACC ho was mandated to conduct lifestyle checks. Moto proprio. Ibig sabihin, kahit walang nagreklamo, pwede kaming mag-imbestiga, which we did. Hindi lang po pinaalam sa publiko. Ganon po may puso ang ating presidente. Sabi nila, hindi siya naniniwala sa Diyos. Bilang isang PDP laban member, chairman pa namin, ang prinsipyo ng PDP, isa doon, ang pinakamataas ay theism, paniniwala sa Diyos. At pagbibigay ng respeto sa dignidad ng tao. Alam niyang may korupsyon, no? Alam niya sa sarili niya, sa ehekutibo, sa kanyang sariling bakuran, may mga gumagawa ng katiwalian. Pero hindi kanya ipahihiya. Idadaan kanya sa proseso kasi meron siyang kinikilalang dignidad. That is important for me as a commissioner, no? So, yan po ang klase ng presidente na meron tayo. May kinikilalang Diyos. Bakit? Sabi niya, di ba, sa Biblia, bago mo tignan ang muta sa mata ng iba, tignan mo muna sa sarili mo. Ibig sabihin, linisin mo muna yung sarili mong bakod. Bayaan niya ang lehislatura, bayaan niya ang judiciary, sarili niyang bakod ang kanyang nilinis. Yan ho ang presidente na meron tayo kay FPRR. In organizing this event, palakpakan po natin sila. Mahalaga po itong pagbabalik alaala ng legacy ng Pangulong Duterte. Pero we do not want this I don't want this to look like na sinasampal natin ng administrasyon ngayon. Dahil ba ito, ginawa namin ito, ginawa nyo. Pero kailangan nilang malaman at kailangan malaman ng taong bayan para magkaroon ng standard. Dahil for that 6 years na administrasyon ng Pangulong Duterte, nakatikim ang Pilipino ng
pwede pala to at anong dapat. The Duterte administration, led by President Rodrigo Duterte, has set the standard and has given the goal for the Philippines. Ano bang pwede natin gawin para umayos ang Pilipinas? And for all the limitations, yung mga bagay na hindi po natin natapos. Example, ang korupsyon, ang krimen at ang droga. Lagi naman po nandyan yan eh. Hindi po mawawala yan. Pero yung level ng kanilang presence, nababawasan po yan pag ang gobyerno ay tunay na nagtatrabaho na labanan ito. Yun po nakita natin sa administrasyon ng Paulo Duterte. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang drogista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan patatakbo ang tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng asosasyon, ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo po kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao. Kung totoo po, ay ipaki-flash ang Duterte Legacy, ipakita natin po ang ginawa ng PACC. Pag binilang 13,000 cases po ang inaksyonan namin, 6 years. Mahigit. 272, ito. 272 counts of malversation against, hindi ko makita rito, pero 200 mahigit, 250, almost 250 high-ranking government officials, secretary level, undersecretaries, generals, ang amin pong kinasuhan sa ombudsman. 24 ang amin pong pinakulong. Pinatanggal namin 700 through the President. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin niyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi ho nila ito natatapatan pa hanggang ngayon.